So heto na mga idol, pumirma na ng bagong kontrata si Jonathan Kuminga at official na siya maglalaro para sa koponan ng Minnesota Timberwolves. Isipin nyo mga idol, makakasama niya ngayon sa isang court sina LaMelo Ball at Anthony Edwards. Nakaka-excite ito dahil dalawang high flyers at highlight machines ang mamanduhan ng isang elite playmaker na katulad ni LaMelo Ball. Siguradong bibilis ang pace ng opensa at mas titindi pa ang depensa ng Wolves. Pero bago tayo mag-celebrate para sa Minnesota, kailangan natin pag-usapan ng pinakamalaking elephant in the room. Isang malaking sampal sa realidad ang nangyari sa karir ni Jonathan Kuminga mula sa tumataginting na $30 million per year na alok ng Golden State Warriors noong 2024 ay biglang bumagsak ngayon sa napakaliit na $6.2 million per year na lang ang nakuha ni JK. Oo, tama ang dinig nyo mga idol, mula sa pang franchise player na pera naging role player na kontrata na lamang. Well, ano nga ba ang nangyari sa market value ni Jonathan Kuminga? Sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ang buong kwento. Bakit bumagsak ng ganito kalala ang market value niya? Bakit sa Timberwolves siya bumagsak sa kabila ng balita na may mas malaking offer sana siya sa ibang mga kupunan? At higit sa lahat, ano ang may tutulong niya ngayon sa kampanya ng Timberwolves kasama sina Ant-Man at LaMelo Ball? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Para maintindihan natin kung gaano kalala ang ibinagsak ng value ni Jonathan Kuminga, kailangan natin balikan ang nangyari noong 2024 NBA offseason mga idol. Sa puntong ito, hawak na sana ni Kuminga ang kinabukasan niya. Nagalok ang Golden State Warriors ng isang napakalaking contract extension na nagkakahalaga ng $30 million bawat taon. Naaabot sana sa $150 million para sa 5 taon. Kung normal na manlalaro ka, pipirmahan mo na agad yan ng walang pag-aalinlangan. Pero anong nangyari? Tinanggihan ito ni Kuminga mga idol at ng kanyang kampo. Bakit? Dahil naganap sila ng isang max contract extension na nagkakahalaga ng hanggang $44.8 million kada taon o hindi bababa sa $35 million taon-taon. Ang naging mindset ni Kuminga dito ay tinatawag na betting on himself o ang pagtaya sa sarili niyang kakayahan. Naisip niya na kung magpapakita siya ng mas halimaw na laro sa 2024-25 season, mas tataas pa ang kanyang presyo sa merkado at mapipilitan ng Warriors o ibang team na ibigay ang max slot sa kanya. At sa totoo lang mga idol, may dahilan naman kung bakit ganong kataas ang kumpiyansa ni Kuminga bago niya tinanggihan ang offer. Bago ang kanyang desisyon partikular noong 2023-24 season, ipinakita niya ang kanyang pinakamagandang laro sa ilalim ni Coach Steve Kerr na kung saan binigyan siya ng mas malaking papel sa rotation. Tignan nyo ang stats niya noon mga idol, nag-average siya ng solidong 16.1 points per game, 4.8 rebounds per game at 2.2 assists per game. Napakataas din ang kanyang efficiency, pumupukol siya ng 52.9 sa field goal percentage at nakakuha siya ng 46 starts sa kanyang 74 games. Sa madaling salita, mukha talaga siyang susunod na mukha ng prangkisa noong mga panahong yun mga idol. Pero gaya nga ng kasabihan, hindi lahat ng sugal ay nananalo. Dahil hindi sila nagkasundo ng Warriors noong 2024, pumasok si Kuminga sa isang napakagulong sitwasyon na puno ng masalimuot na negosasyon at trade rumors. Sa halip na mag-step up, dumana si Kuminga ng mga pinsala, kabilang na ang iniindang ankle injury na naging dahilan ng pagbaba ng kanyang playing time. Bumagsak ang kanyang mga numero pagkatapos ng desisyon. Sa 2024-25 season sa Warriors, bumaba ang kanyang scoring sa 15.3 points per game at sa 2025-26 season naman lalo pa itong sumadsad sa 12.2 points per game average sa dalawang kupunan. Ang kanyang inaasahang efficiency ay nawala. Mula 52.9% ay naging 45.4% na lang noong 24-25 season at 46.5% noong sumunod na taon. Nawala din ang kanyang pwesto sa regular na rotation ng Warriors. Mula 46 starts, naging 10 games started na lang siya mga idol sa 47 games noong 24-25 season at 14 starts naman sa 36 games niya noong 25-26. Ang masaklap pa dito mga idol, nagkaroon ng issue sa labas ng court. Ang relasyon niya sa coaching staff, partikular kay Steve Kerr, ay naging magulo dahil sa kawalan ng consistency at kumpiyansa. Ang resulta, na-trade siya sa Atlanta Hawks kapalit ni Kristaps Porzingis noong February 2026. At dito na nga nangyari ang pinakamasakit na reality check sa free agency ni Kuminga mga idol. Bagamat nagpakita siya ng magandang laro mula sa bench ng Atlanta Hawks, nagpa siya ang front office ng Hawks na tanggihan ng kanyang $24.3 million team option. Bigla siyang naging unrestricted free agent nang wala sa oras mga idol. At dahil bumaba ang production niya at nagkaroon ng stigma ng pagiging inconsistent, walang koponan sa buong liga ang handang mag-alay sa kanya ng inaasam niyang max contract. Pero teka lang mga idol, bago siya bumagsak sa $6.2 million per year sa Timberwolves, marami pa ring teams na nagtry na kumuha sa kanya. Hindi naman nawala ng tuluyan ang talento niya. Himayin natin kung bakit hindi natuloy ang mga usapan sa ibang koponan. Unang-una sa listahan dyan ay ang Los Angeles Lakers. Nagalok ang Lakers ng mas malaking kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa $12 million kada taon para sa isang 3-year deal sa pamamagitan ng isang sign and trade scenario. At heto ang
pinakamalupit na part mga idol, nakakuha ang Lakers kay Kuminga ng isang panimulang posisyon o starting role. Kasama pa ang superstar na si Luka Doncic. Isipin nyo mga idol, ang mga love passes sana ni Luka kay Kuminga sa LA. Pero bakit hindi ito natuloy? Nagkaroon ng malaking issue sa negosasyon sa pagitan ng Lakers at Atlanta Hawks. Ayaw kasi ng Hawks na sumalo ng mabigat na sweldo gaya ng kontrata ni na Jared Vanderbilt o Jaden Hardy upang maiwasan nila ang luxury tax. Pero bukod pa doon mga idol, mas pinili ni Kuminga mismo ang maikling kontrata o tinatawag na prove it deal upang hawak niya ang kanyang sariling kapalaran sa susunod na free agency. Gusto rin niya makabangon agad at makakuha ng malaking bayad sa susunod na season. Sumunod naman ay ang Cleveland Cavaliers. Isa ang Cleveland sa mga seryosong nagabol kay Kuminga noong simula ng free agency. Ang kaso, tuluyan silang umalis sa karera nang bigla nilang makuha si Peyton Watson sa pamamagitan ng isang massive 4-team trade. Dahil nakuha na nila ang kailangan nilang athletic wing player, hindi na nila itinuloy pa ang pag-alok ng malaking kontrata kay Kuminga. Nariyan din ang Chicago Bulls at Portland Trail Blazers. Ang dalawang kupanang ito ay naglatag din ng mga katulad na offer na may magandang playing time at sweldo. Pero sa pananaw ni Kuminga at ng kanyang kampo, mga idol, mas nakita nilang maganda ang magiging takbo ng kanyang karera kung sa Minnesota Timberwolves siya mapupunta. Bakit? Kasi sa Minnesota, garantisado siyang magiging starting power forward sa isang kupunan na itinuturing na lehitimong contender sa Western Conference. Sa Bulls at Blazers naman magkakapera nga siya mga idol, pero baka matalo lang sila ng matalo. Sa Wolves may chance siyang manalo habang pinapataas ulit ang value niya. Kaya ngayon dito tayo sa present time. Pumirma si JK sa Minnesota at mga idol, kung susuriin nating mabuti ang basketball fit niya dito, masasabi nating perpekto ang naging bagsakan niya. Sa kanyang paglipat sa Timberwolves, inaasahang gaganap si Jonathan Kuminga bilang starting power forward upang punan na malaking naiwang pwesto ni na Julius Randle at Naz Reid. Swak na swak ang kanyang raw athletic talent sa kasalukuyang sistema ng kupunan, partikular sa aspeto ng depensa at transition offense. Well, himayin natin ang papel niya sa bago at nakakatakot na starting 5 ng Minnesota. Papaligiran si Kuminga ng mga elite na talento sa bawat posisyon. Sila Melo Ball sa point guard si Anthony Edwards, sa shooting guard si Jaden McDaniel, sa small forward siya naman sa power forward at si Rudy Gobert bilang center. Grabe ang lineup na ito mga idol. Well ngayon, paano makakatulong si Kuminga kay Ant-Man at LaMelo? Unang-una mga idol, sa transition offense at takbuhan sa loob ng court. Dahil sa bilis at pambihirang athleticism ni Kuminga, perpekto siya sa mabilisang laro o fast break. Isipin nyo ang senaryo, sa tuwing makakakuha ng rebound si Rudy Gobert sa ilalim, madali niya itong may papasa kina LaMelo Ball o Anthony Edwards na parehong kilala sa bilis magdala ng bola. Dahil nag-aabang si Kuminga, siya ang tatakbo sa gilid o didiretso sa ilalim ng rim para sa mga madaling lob, dunk at layup. Hindi na kailangan magpumilit ni Edwards na umataking mag-isa sa 5 kung may isang Kuminga na kayang sumalo ng mga alley-oop galing kay LaMelo. Pangalawa, mas matinding depensa o defensive versatility. Well, kilala na ang Timberwolves mga idol na isa sa pinakamatinding depensa sa buong liga dahil kay Rudy Gobert bilang rim protector at Jaden McDaniels naman bilang lockdown perimeter defender. Ang pagpasok ni Kuminga ay nagdaragdag ng isa pang napaka-versatile na defender. Dahil sa haba at bilis niya, kaya niya mag-switch sa mga katapat na gwardiya sa labas hanggang sa mga mas malalaking forward sa loob. At ang maganda dito, kampante si Kuminga na maging agresibo sa labas dahil alam niyang may Rudy Gobert na sasalo sa kanya sa ilalim kung sakaling malampasan man siya ng kalaban. Well, sa kabuuan mga idol, oo, isang napakalaking pagkakamali sa aspetong pinansyal ang ginawa ni Jonathan Kuminga noong tinanggihan niya ang $150 million ng Warriors. Mula $30 million a year sana, babangon siya ngayon gamit ang $6 million a year na kontrata. Pero kung basketball fit ang pag-uusapan, baka ito na ang pinakamagandang desisyon na nagawa niya para maisalba ang kanyang karera. May pagkakataon siyang magpakitang gilas kasama sina LaMelo Ball at Anthony Edwards at manalo ng kampeonato. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?